Uumpisahan ko sa mainit na balita ngayon, mga pinakabagong balita tungkol kay Pangulong Trump. Sinabi niya na naipatupad na ang pagharang sa mga pantalan ng Iran at malapit nang matapos ang labanan. Kahapon, nakapanayam ko ang punong komandante para sa isang eksklusibong panayam sa White House kung saan ikinuwento niya sa akin ang lahat tungkol dito, pati na rin ang tungkol sa ekonomiya, mga inaasahan sa presyo ng langis at ang reconciliation package. Panurin ninyo. Ginoong Presidente, salamat po sa inyong oras. Mayroon po ba kayong naging reaksyon sa pagharang? Kontento po ba kayo sa naging tugon mula nang ipatupad ito sa kipot ng Hormuz? Talagang kahanga-hanga ito. Inaasahan ko na mangyayari ito. Nag-react sila doon hanggang sa tuluyan naming pinuksa sila at mukhang mas malaki pa ang naging reaksyon nila ngayon kaysa dati. Kaya tingnan natin. Ang mahalaga lang ay ang huling resulta at maganda ang takbo natin. Nagsimula tayo sa Venezuela. Ipinakita natin sa lahat ang ganda nito. Ako ang nagtayo at muling nagtayo. Sa unang termino ko, di ko akalaing labis kung kakailanganin ng sandataang lakas. Pero mayroon tayong pinakamahusay na sandataang lakas sa mundo. Wala ang kapantay, isipin mo yon. Wala silang hukbong dagat o hukbong himpapawid, lahat ay nawasak. Wala silang kahit anong kagamit ang panlaban sa himpapawid, wala silang radar o mga pinuno. Ang mga kasalukuyang pinuno nila ay mula sa bagong rehimen at sa tingin namin ay makatwiran sila. Kung ikukumpara, masasabi nating talagang makatwiran sila. Talagang bago ang rehimen at sa tingin ko ay maayos naman ang takbo natin. Pero ang mahalaga lang talaga ay ang huling resulta at baka mangyari na yon sa lalong madaling panahon. Sino ang makapagsasabi? Nung linggo, sabi mo baka pumayag na silang itigil ang paggawa ng sandatang nuklear. Paano mo ito mabeberipika? Una, kung hindi nila gagawin yon, hindi namin itutuloy ang kasunduan. Kaya walang kasunduan. Ang buong punto ay hindi talaga sila pwedeng magkaroon ng mga sandatang nuklear. Kung magkakaroon sila ng sandatang nuklear, mamumuhay tayo kasama nito. Pero di ko alam kung hanggang kailan sila magtatagal. Hindi ko alam kung gaano pa sila tatagal kasi sobrang tindi ng tinamo nilang dago. Halimbawa, kaya nating sirain lahat ng tulay nila sa isang oras. Kaya nating sirain lahat ng planta ng kuryente nila sa isang oras. Ayaw namin gawin yon dahil balang araw, kailangan mo rin silang itayo muli at 10 taon bago mabuo ulit ang isang tulay. Kahit ikaw pa si Trump, matagal pa rin yon. Matagal talaga yon, pati planta ng kuryente, problema rin. Tignan na lang natin ang mangyayari. Ang mga Tsino o mga Saudita ba ay tumutol sa pagharang sa kipot ng Hormuz? Hindi, wala talaga ni isa. Tungkol sa mga panloob na usapin, ano ang mga pangunahing prioridad para sa ekonomiya sa natitirang bahagi ng taon? Ayos kami. Tingnan mo, naabot ko ang 50,000 punto sa Dow Jones na sinasabi nilang imposibleng mangyari sa loob lang ng 4 na taon. Nagawa ko ito sa loob ng 1 taon. Naabot ko ang 7,000 sa SP sa wala pang 1 taon. Nagaya ng sinabi mo at ikaw rin ang nagulat. Sabi nila kung 4 na taon ang kailangan para maabot yan, nagawa ko lang sa 1 taon. At sinabi ko ngayon, kailangan natin ang isang paglihis patungo sa isang lugar na tinatawag na Iran. Dapat nating hadlangan silang magkaroon ng sandatang nuklear. Kung sasabihin mo na sa gitna nito ay magkakaroon tayo ng stock market na kasing ganda ng 2 buwan na ang nakalipas, halos kasing ganda na rin. Na magkakaroon tayo ng langis, na magbebenta tayo ng langis, na ang presyo ng langis ay nasa 92 o kung magkano man ito mayon, imbes na 200 kasi maraming tawang nagsasabi, aabot yan ng 200. Yan ay gitna ng lahat. Na yon magandang takbo natin. Baka iniisip ng iba na matatalo natin sila. Natalo natin sila sa usaping militar, lubos. Golpo na lang meron sila. Sa tingin ko, tayo na yon ang tinatawag na kipot. At sa tingin ko ngayon, hindi ko alam kung paano nila nakakayang mantagal. Tama ko. Nagbago ang sitwasyon. Sa loob ng 1 buwan, tumaas ng 50% ang presyo ng langis at nahirapan ang stock market noong unang quarter. Mataas pa rin ba ang stocks? Tumaas. Akala ko, ibig kong sabihin sa totoo lang, inisip ko na mas mataas pa sana. Handa akong gawin ito para maiwasan ang paggamit ng sandatang nuklear laban sa bansang ito o sa gitnang silangan. Kahit sino sa gitnang silangan, wawasakin nila ang gitnang silangan para lang mapigilan ito. Dapat mas mataas pa ang halaga niyan na yon. Kung sinabi mo sa akin na abot lang tayo ng 72, kada bariles $72 kada bariles, magugulat talaga ako. Ayos lang. At alam mo ba, masaya ako at siguradong bababa pa ito ng gusto kapag natapos na ito. Sa tingin ko, malapit na itong matapos. Kung matalino sila, matatapos ito agad.
Sa pangkalahatan, tungkol sa epekto sa ekonomiya, inaasahan mo ba ang pagbaba ng paglago o pagtaas ng inflasyon? May epekto ito dahil mga 6 na linggo na natin itong pinagdaraanan, anuman ito. Magkakaroon ng epekto pero sa tingin ko makakabawi naman ng buo. Sa isang banda, mali ang pagkakabanggit nila sa akin. Sa tingin ko, bababa ang presyo ng langis sa dati nitong antas. Alam mo, sabi nila, inaasahan ko raw na tataas ang presyo ng langis sa midterm elections. Pero hindi ko inaasahan yon. Sa tingin ko, babalik sa dati o baka mas bumaba pa ang presyo. Kapag natapos na ito, sa tingin ko sisirit ang stock market. Mataas na ito ngayon. Wala talagang nag-akala na aabot tayo ng 50,000 sa Dow sa loob ng 4 kong termino o 7,000 sa S&P. At naabot natin ang mga numerong akala ng lahat ay imposible. Nabanggit mo ang programang reconciliation kasama ang mga Republikano. Maaari mo bang ipaliwanag sa publiko kung bakit mahalaga ang reconciliation package at kung bakit gusto mo mapunta ito sa iyong mesa pansapit na Hunyo? Kung walang boto ng Demokrata, ginagamit namin ang reconciliation para maipasa ang mga panukala. Pinagsama ng proyektong ito ang 4 na taon sa isa, kaya ngayon mas marami kaming ginagawa. Pero para sa akin, mas maganda itong malaking at kamanghamanghang panukalang batas. Dapat tawagin itong panukalang batas sa pagbawas ng buwis dahil hindi ka na magbabayad ng buwis sa mga tip. Tingnan mo kung paano ito gumagana. Walang buwis sa Social Security, pati na rin sa overtime. May mga tao tayo, nakikita ko yan sa programa, pinapanood ko ang programa mo. Maganda talaga. May mga tao tayong kumikita ng 5, 6, 7, 8,000 dolyar. Hindi nila inakala ito. At mas maganda pa kaysa sa inaasahan para sa mga tao. Pero di ba kailangan ng mga tuntunin sa reconciliation na bawasan ng deficit? Paano mo masisigurong bababa ang gastusin? Dapat nating sundin ang mga patakaran dahil kung wala ang mga ito, hindi natin maisasama o maipapakita. Walang mas naniniwala rito kaysa sa akin. Ang tanging ipinaglalaban ko ay ang sektor ng militar. Itinayo natin ang malaking hukbo na kinikilala ng lahat, pati na ng China at Rusya. Ang sandatahang lakas natin ang pinakamalaki sa mundo na nilikha noong una kong termino, kasama ang Space Force. Alam mo ba na maraming bagay na mahusay ay galing sa Space Force? Napakaganda at isa itong magandang karagdagan ng likhain natin ang Space Force. Isama ba sa reconciliation bill? Bukod sa pondo para sa customs at ASE, may iba pa ba? O ginagawa na natin yon. Kaso ayaw lang ng mga demokratiko, kaya dinadagdagan na lang natin habang umuusad. Alam mo ang kasabihang panatilihin itong payak at limitado dahil gusto kong siguraduhin na ako ang nagkaroon ng pinaka-secure na border sa kasaysayan ng bansa. Walang nakapasok. Hindi ako sigurado kung maniniwala ako doon, pero mga demokratiko ang gumagawa ng mga kalkulasyon. Sa totoo lang, kadalasan yung ahensya na gumagawa niyan ay pumapanig sa mga demokratiko. Kung tutuusin, sa loob ng 9 na buwan, walang tumawid ng ilegal sa hangganan. Ngayon, iambing mo yan sa 25 milyong tao na tumawid kay Gilson Olento. Nandun ako, 6 na beses ako pumunta sa hangganan. Nakita ko at naintindihan ang sinabi mo. Milyon-milyon silang pumapasok kada linggo, binaba ang bansa ng walang kontrol. Kilala ko ang karamihan sa mga leader na yan. Matalino, tuso at madiskarte sila. Marunong silang mag-survive sa kalsada, may pinag-aralan man o wala. Hindi nila pinapadala ang mabubuting tao. Sa isang karabana na may 25 o 30,000 tao, wala doon ang mabubuti. May mga tao na kahit hindi kriminal, ayaw magtrabaho o gusto lang ng tulong mula sa gobyerno o pinadala nila lahat ng mga taong ito sa ating bansa. Hindi dapat kalimutan ang ginawa sa atin ng mga demokrata. Isama ba ang Save America Act sa reconciliation? Gusto kong gawin yan at titingnan natin yan. Pero dapat itong tawaging Save America gaya ng sabi ko. Mas gusto ng marami ang Save Act. Walang nakakalam. Ito ay Save America. Ito ang voter ID. Dapat mamamayan ka para makaboto. Sa ideal na sitwasyon, tuluyan mo nang ipapatigil ang pagboto sa koreo. Pwede bang isama ito sa budget? Maganda ito para sa mga militar. Alam mo, kailangan nilang magamit ito, yung mga may sakit o yung mga malayo at adibot-pi. Bumoboto ka sa pamamagitan ng koreo. Pero dapat itong bawasan para maging patas. Ngayon, ang araw ng buwis. Ano nais mo ipabatid sa mga tao ukol sa binago mo sa kodigo ng buwis? At ano ang kahalagahan ng mga refund na natatanggap nila? Tama, di ba? Talagang mahalagang mga refund at mas pinadali nito ang paghahain ng income tax return. Napapansin na ito ng mga tao, lahat ay nagbabalita dahil pinatupad na ito ngayon.
At may mga taong nakakatanggap ng refund na 5,000, 8,000, $11,000 na hindi nila inaasahan. Naging kasing ganda o mas maganda pa kaysa sa sinabi kong mangyayari. Sapat na ba ito para mabawi ang pagtaas ng presyo ng gasolina? Oo, sapat na. Kasi bababa agad ang presyo ng gasolina at magiging mas mura pa. Sa tingin mo ba bababa ang presyo ng gasolina bago ang midterm elections? Dapat mas mababa na ang presyo bago matapos ang semestre. Mas mababa talaga. Iminungkahi niya. Ibig kong sabihin, isa yan sa mga layunin. Pigilan ng isang bansa na hindi dapat magkaroon ng mga sandatang nuklear. Kung bibigyan mo ng sandatang nuklear ang Iran, gusto mo bang bumagsak ang stock market? Mawawala ang bansa, sasabog ang mundo. Hindi mo pwedeng gawin yon. Kung sakaling maayos na ito, at naniniwala akong mangyayari yon sa lalong madaling panahon, maaaring mangyari agad. Pero kapag naayos na ito, babagsak agad ng malaki ang presyo ng gasolina. Ang kasalukuyang presyo ng gasolina kada bariles ay nagpapataas ng gastos sa pagpuno ng tangke mo kada galon. Kahit paano mo tingnan, bababa ang mga numero, bababa rin ang presyo ng kuryente. Ito ang nagpapatakbo hindi lang ng mga kotse, kundi pati ng ekonomiya. Kung babawasan mo yan, isa sa mga dahilan kung bakit ako naging matagumpay sa unang termino ko ay dahil napababa ko ang presyo ng gasolina at naging mura ang enerhiya. Tingnan mo, kung hindi ako pumasok sa Iran na magiging napakasama sa 47 taon, walang presidenteng naglakas loob gawin yon. Dapat ginawa nila. At kilala ko ang kahit isa. At tingin ko lahat ng buhay pa ay nanonood at sinasabi, dapat ginawa natin yon. Dapat ginawa na yon bago pa ako, magiging mas madali sana. Ang ginawa ni Obama sa kasunduang nuklear sa Iran, ang pinakamasamang kasunduan sa lahat. Binigyan sila noon ng mabilisang daan sa sandatang nuklear, pero tinapos ko ito. Pinakamagandang desisyon yon. Magkakaroon na sana sila ng sandatang nuklear 4 na taon na ang nakalipas. Binomba natin gamit ang B2, 8 buwan na ang nakakaraan. Magkakaroon na sana sila ng sandatang nuklear sa isa, siguro 2 linggo. Gagamitin nila yon laban sa Israel, sa gitnang silangan at pati sa atin. Hindi lang laban sa Israel, kundi pati Qatar, Saudi Arabia at United Arab Emirates. Mga bansang nagulat ng tamaan sila. Hindi inasahan ang mga bansang ito na sila ay tatamaan dahil sila ang pinupuntirya nila. Sila ay nagtatangkang kontrolin ang gitnang silangan at tayo ang pumigil sa kanila. Nagsisikap ang China na higitan tayo at nais natin silang talunin. Gusto nating talunin sila Gusto sana kitang tanumin. tungkol sa AI, pero gusto rin naming talunin sila. Sa tingin mo ba matatalo natin sila? Nanggunguna tayo sa AI dahil sa akin. Pinapayagan ko silang gumawa ng sariling planta at maging mga kumpanya ng kuryente. Sinabi ko kay Zuckerberg, congrats, nasa industriya ka na ng kuryente. Kung hindi ko ginawa yon, ideya ko yon. Nagtatayo sila ng mga planta at kung gagamitin nila ang grid, hindi yon kakayanin. Sabi ko, gumawa kayo ng sariling kuryente para makapagpatayo. Pagkatapos, tatalunin nila tayo at ibabalik natin ang sobrang kuryente sa grid. Lahat ito ay kasalukuyang ginagawa. Nalalampasan natin ang Sina sa aspetong yon at sa ekonomiya. Maganda ang ekonomiya. Kahit ayaw ko sanang bumiyahe sa Iran, tuloy pa rin ito. Sabi ko, kailangan natin gawin ito para sa ikabubuti ng mundo. Kaya, tumataas ang GDP ngayong taon. Sige, gawin natin. May mga buwan na wala akong kinalaman sa NATO. Nandyan tayo para sa kanila, pero hindi sila nandyan para sa atin. Tayo ang gumagastos. Nakita mo ba yung graph ilang araw na ang nakalipas na may malaking pulang bola para sa atin at maliliit na bola para sa perang ginastos sa militar at NATO? Nakakatawa talaga. Dapat naging mas maayos sila. Dapat sinabi nila, magpapadala kami ng tao. Isa itong opsyon, maliit na operasyon kumpara sa isang malaking operasyon. Hindi tayo sinuportahan ng OTAN at kung wala sila, hindi rin sila susuporta sa atin sa hinaharap. Kung ganon, bakit tayo gumagastos ng daan-daang bilyon kada taon sa OTAN kung hindi naman sila kasama natin? Kung di nila tayo sinusuportahan sa Iran, di rin sila sasama sa atin sa mas malalaking bagay. Nakita mo ba na ang Grand Britanya ang may pinakamalaking pagbaba sa inaasahang paglago sa G7? Oo, naapektuhan talaga ang kanilang ekonomiya. Iyan ang Reino Unido. Para sa akin, wala silang ambag sa NATO. Nandyan tayo para sa kanila. Hindi sila nandyan para sa atin.
Tayo ang gumagastos. Napansin mo ba yung graph na lumabas kamakailan? May malaking pulang bola na tayo at maliliit na bola sa paligid na kumakatawan sa gastos sa militar at NATO. Nakakatawa yon. Dapat mas maayos sila at sinabi na lang, magpapadala kami ng tao. Maliit lang ang operasyon kumpara sa malaki. Pero ang NATO, hindi naman nandoon para sa atin. Ibig sabihin kung hindi sila nandito para sa atin na yon, hindi talaga sila nandyan para sa atin. Kaya bakit tayo gumagastos ng daan-daang bilyong dolyar kada taon sa NATO kung hindi naman nila tayo sasamahan? Kung di nila tayo sasamahan sa Iran, di rin nila tayo sasamahan sa isang usaping mas malaki pa kaysa sa Iran. Nakita mo ba na pinakamalaking pagbaba sa growth forecast sa G7 ang United Kingdom? Oo, malaki talaga epekto sa ekonomiya nila. Ang United Kingdom, masasabi ko, dapat nilang itigil ang windmill at buksan ang North Sea. May North Sea sila sa Aberdeen, Scotland. Ito ang pinakamalaki at pinakakamangamangang oil field sa mundo. May langis pang sapat sa daan-daang taon. Alam mo ba ginagawa nila? Isinaro nila ito dahil naispa nila ng mas marami mula sa mga kumpanya ng langis. Nagmamakaawa ang mga kumpanya na buksan ito at tinawagan pa nila ako para makiusap na kausapin ko sila. Ginawa nilang imposible dahil sa mga environmentalist, sa mga nakakatakot na environmentalist na labis na nagpapahirap sa bansang iyon. At ngayon ay umaasa sila sa mga wind turbine, sinisira ang kanilang mga bukirin kahit saan. May problema sila doon. At mayroon pa silang problema sa imigrasyon. Ano ang ginawa ng Europa sa imigrasyon? Karamihan sa mga bansa, hindi lahat, ay kakilakilabot ang ginawa nila sa imigrasyon. Pareho pa rin bang relasyon natin sa Italia ngayon kay Giorgia Meloni? Hindi. Negatibo siya. Kahit sinong tumulong sa atin dito. Ibang sitwasyon sa Iran, wala tayong ganung relasyon. Para malaman mo, maraming lanis ang kinukuha ng Italia mula sa Kipot. Maaari mo itong tawaging Strait of Hormuz o Estreito de Hormuz. Nagtanong ako, alin ang mas mabuti? Sabi nila, kahit alin, pwede mong gamitin, pareho namang tama. Tawagin itong Trump Strait. Hindi nila gusto ang ideya mo yon. Sa totoo lang, tungkol dyan, may ginawa akong isang bagay na gustong-gusto ng mga tao maliban sa Mexico. Kinuha ko ang Golpo ng Mexico at tinawag natin itong Golpo ng Amerika. Hindi naman masama. Binago yon ng Google, kita mo? Sa totoo lang, mahusay ang Google dyan. Alam mo bang may programa at plano ang Europa na buksan ang kipot ng Hormuz nang hindi kasama ang Estados Unidos? Malungkot na malungkot sila. Ginagawa na natin ito ngayon. Sa totoo lang, nagbubukas na ito. Ang mga barko ay papunta at pabalik. May 100 na Estados Unidos ipinapakita nito kung paano nagkakaroon ng bansa o grupo ng bansa na ganito ang asal. Tingnan mo ang Groenlandia. Kung meron tayong Groenlandia, mas mapoprotektahan sana natin ang mundo laban sa Rusya at Sina. Dahil lang sa binanggit mo yan, bigla ka na lang nilang aatakihin. Ang isang bansa tulad ng bansang ito ay hindi dapat nagbabayad ng $1 trillion para sa NATO. Ginong Pangulo, may tanong ako tungkol sa AI. Mahalaga ang paksa nito para sa aming manonood. Nakita naming nag-emergency meeting sina Secretary Besant at Jay Powell kasama ang pangunahing mga bangko dahil sa panganib sa modelo ng Anthropic. At ang ikinababahala ay baka may mga masasamang loob na makapasok agad sa mga bangko bago pa makarespond ang mga institusyong pinansyal. Tingin mo ba sistemikong banta ito? O hindi sistemiko, ayusin natin. Mahalaga ang AI. Bilyon hanggang trilyon ang invest dito. May negatibong aspeto, pero mas malaki ang benepisyo sa medisina at iba pang larangan. Makakahanap ka ng mga lunas sa mga sakit na hindi mo sana mahahanap noon. Maraming magagandang bagay, pero kailangan pa rin mag-ingat gaya ng sa lahat ng bagay sa buhay. Pero kapag sinabi mong magaling si Besant, si Jerome Clay Powell naman ay tunay na sakuna. May isang lalaki na bumili ng maliit na gusaling ito at ilang iba pang complex, gumastos ng mahigit $3 billion. Gusto kong malaman kung sino ang kontratista dahil siya ay kumikita ng bilyon-bilyong dolyar. Hindi niya maayos ginagawa ang trabaho niya. Dapat niyang ibaba ang interest rate. Sa tingin mo ba makukumpirma na si Kevin Walsh sa susunod na linggo? Sa tingin ko, sana na. Pero ang problema, hinaharang pa rin ito ni Tom Tillis. Oo, pero Amerikano si Tom Tillis at alam niya ang gagawin. Sa tingin ko, tingnan natin kung ano mangyayari. Sasabihin mo ba o baka payuhan si Hukom Giannini na tuluyang isara ang investigasyong ito?
Kriminal na investigasyon laban kay Jay Powell. Ang kaso kay Tillis ay hindi lang kriminal na investigasyon, kundi pati rin sa kakulangan ng kakayahan. Parang magpatayo ng maliit na gusali, pero ang hotel na nagkakahalaga ng $200 at $1 milyong ay mas malaki pa kaysa sa gusali ngayon sa kalsada na itinayo mga 7 o 8 taon na ang nakalipas. Ako ang nagtayo ng Trump Hotel na ibinenta ko sa Waldorf Astoria. Magandang transaksyon yon. Nakapagtayo ako ng mga proyektong umabot sa $200 milyong. Gagasto sila ng mga $4 bilyong. Alam mo, duda ako magbubukas yun kahit kailan. Magaling ako sa ganito. Dumaan ako roon kamakailan habang nagmamaneho lang ako. Sabi nila, dalhin mo ako sa gusali ng Federal Reserve. Dinala nila ako roon. Halos walang nagawa sa loob. Posibleng hindi na magamit ni Kevin ang gusaling iyon. At sinabi niya sa akin ang isang bagay na napaka-interesante. Sabi niya, ang pinakamalungkot na bahagi ay giniba nila ang pinakamagandang gusali sa lahat. Giniba nila. Sinabi niya na may mga meeting room sila at iba pang mga lugar sa gusaling yon na pinakamaganda sa Washington. At giniba nila ang ginawa nila ron. Kaya malamang ay korupsyon yon. Pero totoo, ito'y kakulangan ng kakayahan. Kailangan nating ipakita ang kawalan ng kakayahan na yan. Siya ang namuno sa trabaho. Siya yung tao, si Jerome. Gusto mo bang tanggalin si Jay Powell? Oo, gusto ko. Ito na bang pinakamadali? Ibig bang sabihin nito na ititigil ng investigasyon sa gusaling? Kaya kung ipagawa sa halagang 25 milyon, pero aabot sa 4 na milyon ang gastos. Hindi mo ba sa tingin dapat nating alamin ang nangyari? May iba pa tayong proyektong tulad niyan, gaya ng Riles sa California, na 25 beses mas mahal kaysa orihinal. Sa palagay ko, pababayaan na lang nila yon. Sige, siya si Gavin Newsom o tawag ko sa kanya si Gavin Newsom. Talagang masama, pero siya talaga yon. Sa tingin ko, kasing summary ng gusali ng Federal Reserve. Kawalan man ng kakayahan, katiwalian o pareho, dapat mo itong alamin. Naniniwala ako roon, kailangan mong alamin yon. Hindi mo ba hahayaan na mahulog ang sonda? Hindi, seryoso ako. Kailangan kong malaman. Sabi niya, ayaw niya umalis dito. Kung ganoon, kailangan ko siyang tanggalin sa trabaho. Ayos ba? Kung hindi siya umalis sa tamang oras, iiwasan kong tanggalin siya sa trabaho. Gusto ko sana siyang tanggalin, pero ayokong magdulot ng kontrobersya. Alam mo yon? Gusto kong iwasan ng kontrobersya, pero matatanggal pa rin siya sa trabaho. Sa tingin mo ba makukumpirma si Walsh? Iboboto ka ba ni Tillis? Tingnan natin, maaring hindi niya gawin, pero kung ganon, hindi na senador si Tom Tillis. Sige, tungkol sa issue ng AI, Hindi na ba si Tillis senador? paalis na siya. Hindi, nagbito siya, pero nagbitiw na siya. Sa palagay ko, ayaw niyang iwanang may legacy na humadlang sa may talento. Gaya ni Kevin Walsh na sa tingin ko ay magiging magaling. Ayaw niyang mag-iwan ng legacy na pinanatili ang isang taong walang kakayahan roon nang mas matagal kaysa kinakailangan. Kilala ko si Tom Tillis, mabuti siyang tao. Hindi ko inakalang mananakit siya. Sinabi niya ang sinabi niya. At kung totoo yun, kailangan niyang harapin yon. Pero hindi habang Pangulo. Napakasama ng presidenteng ito. Talagang napakasama. Nagulat ako nang panatiliin siya ni Biden kung tutuusin, pero pinanatili pa rin niya. Dapat mas mababa pa ang mga interest rate kaysa na yon. Sa palagay mo, bababa pa ba ang mga ito ngayong taon? Kapag pumasok na si Kevin, oo. Para tapusin sa AI presidente, sa pinakamasamang kaso, posible bang maging teknolohiya itong sumira ng tiwala sa sistema ng bangko? Oo, malamang, pero maaari rin itong maging teknolohiya na magbibigay daan sa malaking pag-unlad sa sistema ng bangko na gagawing mas maganda, mas ligtas at mas protektado. Kailangan ng gobyerno ng pananggalang at switch na pampatay. Magkakaroon ba ng mas maraming AI? Magkakaroon sana pero ayan mo na. Tayong dalawa ay leader sa AI at sa totoo lang, mas nangunguna tayo kaysa China. Nagtatayo tayo ng mga pabrika na wala pang nakakaisip. Magiging isang napakalaking bagay ito. Mas malaki pa kaysa sa internet. Magiging isang napakalaking bagay ito. Laging may mga pagsubok sa ganitong yugto. Kapag binanggit mo ang sektor ng pagbabangko, maaari nitong gawing mas malaki, mas ligtas, at mas episyente ang sektor. Sa midterm elections, sa tingin mo ba mababawasan ang upuan ng mga Republikano sa Kamara? Ano ang magiging epekto nito sa mga plano mo? Galing lang ako kasama si Mike Johnson at magagaling na kongresista sa Oval Office. Sa tingin ko, magiging maayos ang resulta natin. Ngayon, kapag may nahalal na presidente, lagi namang natatalo ang partido niya tuwing midterm elections. Hindi ko alam kung bakit at walang makapaliwanag nito. Tinanong ko ang mga eksperto sa psikolohiya, bakit ang isang botante ay bumoboto sa kabilang partido?
Nangyayari ito kahit magaling ang presidente. Sa tingin ko, ako ang nagkaroon ng pinakamahusay na unang taon. Nabasa ko na yun daw ang pinakamaganda. Tinapos ko ang 8 digmaan at may ikasiyam pang paparating. Tinapos ko ang 8 digmaan, wala pang nakatapos kahit isa. Kami rin ang gumawa ng pinakamalaking bawas sa buwis sa kasaysayan. Nagawa namin ang pinakamalaking pagbabawas ng regulasyon. Ang pinakamalaking ekonomiya sa lahat. Halos kasama na ang katotohanan gumawa ako ng hakbang patungo sa Iran para pigilan ang isang bagay na maaaring sumira sa mundo. Tama? Magaling ang presidente mo, pero madalas silang natatalo tuwing midterm elections. Para sa akin, hindi yun tama, kaya subukan nating baguhin. Alam mo, sa loob ng 50 taon, sa tingin ko, ang presidente, ang tao, ang partido ng presidente ay nanalo ng 2 beses lang. Bakit ganito? Hindi ko rin alam. Seryoso kami nagsisikap baguhin ito. Nagkaroon tayo ng pinakamahusay na unang taon sa kasaysayan ng pagkapangulo at dapat tayong bigyan ng kredito. Tingnan mo ang hangganan. Noon, ang hangganan natin ay parang salaan. Mas mahusay mo itong naibalita kaysa kaninuman. Mensahe para sa eleksyon. Dapat akong kilalanin. May iba pa ba akong kredito? Para saan? Sa tingin ko, kailangan pa nating mag-usap. Hindi namin kailangan ng tulong sa hangganan, pero nagtayo ako ng mahigit 1,000 milyang pader. Dapat nating talakayin ito para makilala ang ating pagtugon sa sakuna, kung saan galing sa iba't ibang bansa ang mga kriminal na sumasalakay dito. Ang pinakamasamang nangyari ay parang isang pananako at tayo, Maria, ay dapat bigyan ng pagkilala para dito. Pag-uusapan ko ito kasamang pagbibigay natin sa mga botante ng pinakamalaking bawas sa buwis, pinakamalalaking pagbawas sa regulasyon at pinakamagandang ekonomiya sa kasaysayan. Ngayon, sinusundan natin ang landas na yon. Natapos natin ang Iran at pinigilan silang magkaroon ng sandatang nuklear. Kahit umalis ako bukas, hindi pa rin sila magkakaroon ng sandatang nuklear dahil sira na ang bansa nila sa matagal na panahon. Wala silang Navy, wala silang Air Force, wala man lang silang kahit isang eroplano. Wala talagang natira at hindi ito tinatalakay ng media. Ang New York Times, pag binasa mo yung peking at masamang diaryo, iisipin mong maayos pa sila sa digmaan. Wala na silang natitira, kaya makikipagkasundo sila. Tingnan natin, dapat nating ipaliwanag sa mga botante ang mahusay nating trabaho dahil walang dahilan para matalo ang mga Republikano. Gusto ng mga taong ito na muling buksan ang mga hangganan. Ipipilit nila ang pagiging transgender sa lahat. Papayagan nila ang mga lalaki sa sports ng kababaihan at aalisin ang tax exemption sa tip, overtime at pensyon ng matatanda. Wawasakin nila lahat. Kung maririnig nila ito, hindi ko nakikita kung paano tayo matatalo. Huling tanong sa kalawakan dahil sa tagumpay ng Artemis II. Congrats! Oo, napakaganda niyan. Sa tingin mo ba mauuna ang Estados Unidos kaysa China sa karerang papuntang buwan? Ano masasabi mo sa mga astronaut ng Artemis II na umikot sa buwan? Ano ang susunod na mangyayari? Una, ang galing nila. Nakipag-usap ako habang umiikot sila, kakalabas lang mula sa dilim. Ayos, sila ay magagaling. Ako ang nagsimula ng programang ito. Sarado ang NASA, talagang sarado. May tumutubong damo sa runway. Nasa Florida ako, tininan ko at kinunan ng litrato ang lahat ng pasilidad nila. May tumubong damo sa bitak ng aspalto sa Florida. Sabi ko, ang sama nito, buksan nating muli. Kaya muling binuksan namin at nakaka-proud yun. Lahat ng tao at kakilala ko nanood kagabi. Napakaganda ng pangyayari. Napanood nila ang paglapag at paglipad. Iyon ay karangalan para sa atin at may magandang mangyayari. Sa pananaw ng militar, malaking tulong ito. Para sa akin, isa sa pinakamalaking nagawa ko ang pagsisimula ng puwersang pangkalawakan. Dati nahuhuli tayo sa Russia at China, pero ngayon mas lamang na tayo. Kaya ba nating talunin ang China sa karera papuntang buwan? Oo, tingin ko rin. Matagal na natin silang natalo. Baka suwertihin sila at makapagpadala ng sasakyang pangkalawakan o kung anuman. Sinubukan nila magpadala ng sasakyan kahapon pero nabigo sila. Oo, ayokong ilagay ang sarili ko sa ganung posisyon. Kung matalo tayo, sasabihin ko, sinabi ko yan sa programa ni Maria. Wala pa, pero sinusubukan namin. May Jared kami, napakabait at mahusay sa trabaho sa NASA. Ipinagmamalaki ko siya. Sa tingin ko mananalo tayo. Pero ayokong pumasok dyan. Kung manalo sila, ayokong sabihin mo, nagkamali si Trump, nagkamali si Trump. Napakasama naman nun.
Ang totoo, napaka-advanced na natin pagdating sa kalawakan. Malayo na rin tayo sa larangan ng militar. Meron tayong pinakamagagaling na submarino sa buong mundo. Meron tayong pinakamagagaling na sandatahang lakas sa buong mundo. Tayo lang ang gumagawa ng ganitong kagamitan, gaya ng Patriot o Tomahawk. Mayroon tayong pinakamodernong kagamitang militar sa mundo. Magpapatuloy tayo ng ganito. Ginoong Presidente, salamat po. Salamat. Maraming salamat po. Maraming salamat po.